2 Timothy chapter 3:14. Yung sinabi niya magpatuloy. No? Anong klaseng buhay ang pinapakita ni Timothy sa verse 10? No? Sa paanong paraan yung ilang Kristiyano ngayon ay hindi naging katulad ni Timothy sa pagsunod sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. No? Sa 14, ang sabi niya ay, ngunit ikay magpatuloy sa mga aral na matututunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Yung sa verse 10, sinabi niya dito ay, ngunit, no, sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga at pag-ibig at katapatan. Ang tanong doon ay, sa paanong paraan ang ilang mga Kristiyano ngayon ay hindi nagiging katulad ni Timothy sa pagsunod sa mga sinasabi ng salita ng Diyos? Ano po, yung living in the flesh. Yung namuhay lang sa gusto lang po nila. Yes. Amen. Sige, continue, Yes Ate po. Faye. Meron pa, Ate Faye? Nawala si Ate Faye. Ayun. Ayan. Natatanggal? Meron pa ba, Ate Faye? May sagot Si sila Mami rin sa Pai, baba. sabi ni Sis Lane, totally kay Lord magpakontrol. Amen. Mami Pai, manatili lang sa pangako ng Diyos. Si Mami Pai, sabi niya, namumuhay ng makasanlibutan. Actually, ngayon kasi sa panahon nga ito, no, aside doon sa panahon ni na Timothy kasi, para sa akin, napaka-limited lang ng mga distraction nila eh. Ngayon, maraming distraction dito sa mundo natin. Sobrang dami. Ang pinaka number one, alin? Yung cellphone. Yes, indeed. Isang layo. gamit lang. Oo. Isang gamit lang, pero maghapon yan ng hawak mo. Totoo. Ayan, may mga international distraction. Yeah. Is this Catholic? No, we are Christian, born again Christian po. Pero welcome po lahat. Kasi po ang mga pinag-uusapan namin dito, Sis Agnes, is about about the Word of God. So para-pareho lang tayo matuto doon sa mga salita ni Lord. Yes, Amen. and we are actually helping every one of us, no, na lalo pang mapatatag ang ating relasyon sa Diyos, no. We do not promote any religion, but we wanted to promote our relationship with God. Ayan, na growing relationship po. Ayan. So, salamat po sa inyong mga sharing patungkol sa kung papaano ba no na yung mga Kristiyano ngayon ay maging katulad ni Timothy sa pagsunod no ng salita ng Diyos, no. Isa sa mga reason ay kasi hindi natin ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Yes, it's good na manatili tayo sa mga pangako ni Lord. Marami tayong mga beautiful promises from the Bible. I will never leave you. I will not forsake you. I will bless you. Mga ganun, no? Yan yung mga gusto nating pinangahawakan. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng paghihirap sa buhay, no, hinahanap natin ngayon yung mga pangako ng Diyos. Lord, nasa na yung mga pangako mo? Di ba? Na i-bless mo ko. Nasa yung pangako mong you will heal me. Nasa yung mga pangako mong you will provide for me. Where in fact, yung mga pangako o mga salita ng Diyos na kung saan ay benepisyo sa atin, yun lang yung ating mga tinatandaan. Pero nakalimutan natin that all promises of God, although, of course, gagawin ng Panginoon yun, nakakalimutan nating basahin yung mga conditions. Ayan. Kaya nga part talaga na para magkaroon ng effect yung salita ng Diyos sa atin, kailangan ng proseso. Merong condition in order to experience the transforming power of God in our lives. Magtaka ka, no? Maraming nagbabasa ng Biblia pero paulit-ulit, from generation to generation, paulit-ulit nating binabasa pero, parang bago lagi. Bakit kaya, di ba? Paulit-ulit mo yan nababasa. Ilang taon na ako ngayon? I am 46.
started attending church at the age of 17 or siguro earlier age. We're going already to the churches in different religions, no? I could say, no, from Catholics, ayan, meron din kaming religion na ina-attendan, Spiritista, ayan, hanggang maging born again, tinuturo naman lahat yan na ay Biblia. Tama? Ang Amen. ginagamit nila ay Biblia, pero bakit, no? Bakit hindi natin lubusang mag-grasp, no? Kasi may kulang na element sa process. Okay, in order for that process to effect, no, in our lives, meron tayong kailangang ginagawa. Ayan. So, Amen. bakit hindi sapat na pinapakinggan lang ang salita ng Diyos? Ano yung dapat nating gawin? No, sa Santiago chapter 1 verse 22, sinong gusto magbasa? I-ready mo mami yung Lucas 11:28. Bakit hindi sapat na pinapakinggan lang natin yung Santiago. salita ng Ulit natin Diyos? siya. Chapter Santiago chapter 1 verse 22. 22. Sino pong may Bible dyan? You can open your Bible to Santiago. Or James po yan. If English ang Yes, Bible James ninyo. chapter 1 verse Chapter 1 22. verse 22. Sis Faye, Sis Lane, sabi ni Mami Pai, may mga tao na takot sa Bible. YCA, hello. Ayan, si Sis Lane, naka-open mic na. Ayun. Santiago, saglit ako, hanapin natin si Santiago. Cellphone kasi kayong hanap YCA, gamit ko hello. kaya. Nagwasan ko, hallelujah. Babe, Ulit baka po, ikaw Sis po, Lane. meron ka po. Nahanap ko po si Santiago. Okay. Hallelujah. Mukhang may construction ka na, Sis Lane. Hi, Yami. Nasa tabi po ako ng washing. Ang hirap kasi pag cellphone ko, Okay. konting kimbot lang, nawawala. Okay lang po. Ay, Ayan po. Santiago. Okay naman, clear naman. Okay po. Santiago 1, verse 22. 22, sabi po niya dito, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Amen. ayun. Amen. 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 Yan. So sa atin na for how many years you've been hearing the word, you've been hearing the preaching of the word, pero walang effect sa inyo kasi hindi natin pinapractice. Ayan. So meron ngang quotation na practice makes perfect. Ayan. Yeah, so in order for an habit to be formed in our lives, we must put it into practice. Kaya nga ang sabi ni Santiago, no, kung hindi mo naman ipinamumuhay ang lahat ng mga ginagawa mo, dinadaya mo yung sarili mo. Bakit? No, yung naririnig mo dito, lumalabas doon, hindi mo nabibenefit yung full potential ng transforming power of God kasi walang practice. Meron kasing partnership yan eh. So, binigay ng Diyos ang kanyang salita, not only to encourage you, not only to strengthen you, not only to give you a hope for the future, no? Kundi bigyan ka ng pagkakataong lumago sa iyong relasyon sa Kanya, sa iyong pagkilala sa Kanya. Siyempre, every relationship grows, di ba? Hindi Amen. naman forever na kagaya ng buhay mo na grade 1 ka, grade 1 ka forever. Merong grade 1, pag naipasa mo yung grade 1, may grade 2 yan, grade 3. You know the level of studies that we are encountering sa ating mga regular na pamumuhay. Diba? Hanggat tayo ay buhay, merong proseso ng paglago. Pero kung hindi Amen. natin ito ilalagay sa practice, mawawalan po ito ng saysay. Ayan. No, sa ano naman, Luke 11:28, anong sinasabi doon, Mami? Les, basahin mo. Kasi itong ginagamit kong Okay. nandito yung Bible ko. Luke 11:28. Pwede mo magamit ngayon yan, Mami. Pipindutin mo lang yung yung dalawang yan sa taas. Yan. Kapag gusto mong gumamit Bababa. ng Bible, hindi ka mabababa dito. May ano na ngayon, floating ang bigo. So, pero ako na muna, sige.
Luke chapter 11 verse 28. Okay, datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawanap. Yun. Ayan, napakaliwanag nung sinabi niya doon, no? Yung sa Luke 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala. Si Jesus to, actually, na nagsasabi na higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Yung context nito, habang nagsasalta si Jesus, nagpipreach sa maraming tao, may babaeng sumigaw. No? Ang sinigaw ng babae ay pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. No, ang ibig sabihin ng babae, no, napaka-blessed ng nanay nito. No, dahil yung na-amaze itong babaeng ito sa mga salita na sinasabi ni Jesus. Ilan sa atin yung sobrang amazed na amazed tayo sa preaching o sa preacher kung paano siya magsalita, mag-deliver ng word of God. So powerful, so encouraging, di ba? That's very good. Na-encourage tayo that's very good na-strengthen tayo sa mga salita, sa preaching, no, ng word. Sabi ni Jesus, it is good. Pero, sabi niya sa verse 28, higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Many people, acknowledge that how blessed, no, the mother who bore Jesus. 'Di ba? Pero dito, ang sagot ni Jesus, higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. No, hindi niya sinabi dito higit na mapalad ang mga mayayaman, higit na mapalad ang may mga partner in life, higit na mapalad ang matataas ang sahod. No. Jesus specifically said higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Okay? It's a partnership. No, in order for the transforming power of God, no, to work the process of transformation in your life, you should not just listen to it, but you must also apply. Be willing to obey what you are learning from it. Okay? Kung gusto mong makaranasan yung blessed life, bakit ba ang tagal ko ng Kristiyano, no? Pero parang ganun lang, plato lang. No, parang basta Kristiyano ako, that's it. But there is no excitement, hindi nagle-level up ang maturity, hindi nagle-level up yung excitement mo sa pagsunod mo sa Diyos, no? Because you only listen from your the right side of your ear and it comes out in the left, or it comes from the left and it goes on from the right. No? Ganun lang, in and out lang, hindi dumediretso sa puso. Narinig at lumabas sa kabilang tenga. Imbes na dumiretso sa puso at pinagbulayan, Lord, gusto kong sundin ito, paano ko ba i-apply? And then the Holy Spirit partners with you, enables you, empower you to apply the Word of God. Ayan. So, ganun po, no? Kaya hindi walang pakinabang no? Ilang taong ka ng Kristiyano, baby Christian ka pa rin. Ayan. So, sa ating nakita, yung previous one, yung process ng transformation, kasama doon yung mga elements ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinabi sa 2 Timothy chapter 3:15, no? Ano daw yung mga pakinabang ng banal na kasulatan sa paglago ni Timoteo? Sige nga, sino yung gusto magbasa dyan? Uy, nandyan si Ate Laika. Welcome po, Ate Laika. Welcome, Ate Laika. May Bible ka, Ate Laika? Ay, bro, JP, baka gusto welcome mag-share. Po. Wait lang, Ate Laika. Ayan po. 2 Timothy po tayo, yung mga bagong dating sa ating mga kapatid. Anong verse po? Chapter 3, verse, anong verse 15. ang papabasa? 15. Sabi po dito, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Amen. Amen. Yun. Yan, Ang ganda no sinabi ni ni Paul dito kay Timothy sa 15, no, sa English translation, and how from childhood
You have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sa mas mababaw na translation, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you same then, and you know that from the childhood you have known the sacred scriptures which are able to give you wisdom. Sa Tagalog, tingnan natin para mas maintindihan na nakikinig, no? Ngunit ikaw ay magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mo pinaniniwalaan sapagkat kilala mo nagturo nito sa iyo at mula pa sa pagkabata alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. Mula pa raw bata si Timothy, no, ay naunawaan na niya, no, o naririnig na niya na yung kapangyarihang magbigay sa kanya ng karunungan papunta sa kaligtasan, no, na ma-discover niya yung saving grace, okay? No? Ito ay paalala, no, na wag nating isipin na yung salvation ay minsanan lang, no? It is also a process, no? We are saved and we are being saved. Just like the three processes that we all gone through, no? Yung justification, sanctification, and the glorification. We're done with justification, no? So, yung pagtanggap kay Panginoong Jesus sa kanyang finished work in the cross, no? Ay tinanggap natin yon bilang siya ay Panginoon natin at tagapagligtas, then we already gone through the process of justification. We have been justified. And yung being saved is yung sanctification. Tayo ay pinapaging banal, no? So hanggang ngayon, kailangan natin yung salita ng Diyos, okay? The Word of God puts us in the process of transformation. And kumikilos yung Espiritu sa puso natin upang maging kawagis tayo ni Kristo at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung Amen. hindi mo pinagbubulayan yung salita ng Diyos, walang gagamitin ang banal na Espiritu to sanctify us. No? Kaya nga sabi natin, we all want the Bible as the promises of God, to claim them, to believe them for ourselves. Yung mga magagandang promises, gusto natin sa atin lahat yon. Pero hindi naman, dapat we need to embrace the Bible as the Word of God in totality, not just the things that we thought sa isipan natin na magbe-benefit sa atin. Kaya nga, napakahalaga na yung buong salita ng Diyos ay binibigyan natin ng pagpapahalaga sa akala na hindi naman relevant sa atin, pinipili lang natin, hindi natin na ma-maximize yung full potential ng transforming power ng Biblia as the Word of God. Okay? Nakita natin, no? Una, sinabi niya dito sa pag pinuntahan natin sa 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Okay? Ito ay God-breathed. Okay? Sa ibang translation, ihininga ng Diyos. Galing sa Diyos. Yung pangalawa, sinabi sa 16 ay, ito ay profitable. Okay? Pakinabang, may pakinabang sa pagtuturo. Ayan. For correction, ito yung diniscuss natin last time, for correction and for training in righteousness. Pag sinabi natin profitable, mapapakinabangan, no? Ang Biblia ay sa salitang Greek, no? Yung hope limos ay 4 na beses lang ginamit sa Bagong Tipan. Okay? Pero dito kung paano ikinumpara ni Pablo ang pakinabang o value ng physical training sa pagsasanay sa kabanalan sa Timothy 4:8 yon. Ipinapakita dito sa tulad ng pagsasanay sa isang fitness sa gym na may pakinabang sa kalusugan. Ang pagsasanay sa kabanalan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Kung kayo ay pumupunta sa gym, you wanted to increase your muscle mass, yung laki ng muscle mo, tinitiis mo yung sakit. Di ba masakit? Sino na ba yung nag-gym dyan, no? Gusto mo lang lumaki yung biceps mo, ayan, mga triceps na tinatawag. Masakit. Mamamaga talaga. At yung mga gustong magkaroon ng packs, ayan, mga 3 packs, 4 packs, at kung ano-ano pang packs na sa muscle mo ay gusto mo. Masakit. Masakit Pero bakit yan. mo tinitiis, ha kapatid? Bakit mo tinitiis?
Kasi gusto mo ng resulta eh, no? Yung magkaroon ng resulta, yung tinitiis, ganun din po yung salita ng Diyos. Napakahirap magbasa ng salita ng Diyos, parang nakaka-boring, no? Sa iba, parang wala naman ikaw mahihita dyan. Pero pag ito ay binasa mo at in-apply mo, mas pinakamahirap yung application, di ba? Struggle sa pagbabasa, mas struggle sa pag-apply. Pero ang sinabi dito, higit pa ang iyong higit yung benepisyong makukuha po natin, no? Tiis ganda nga naman, Ate Ana, no? Tama. O, ikaw nga, gusto mo magpakilay. Ayan, gusto natin, no? Na hindi ka na nag-eyebrow pagising. Ayan, nauso yung embroidery. Ala, wow. Tiis ganda. Ang sakit-sakit, di ba? Sino Masakit na ba yung yun. mga nagpa-eyebrow embroidery? Sino na yung mga nagpa-lip, nagpapaganda ng mga lips para hindi na magle-lipstick. Ayan, ang dami-dami ng mga ek-ek para sa pagpapaganda. Nagbabayad ka, kapatid, para gumanda. Pero pagdating doon sa panloob, no, na yung pang-eternal, ayaw mong bayaran ng oras mo, hindi ka na magbabayad ng pera, oras at diligence. Ayan. So makita natin, no, malaki yung pakinabang sa buhay natin. Sinabi ko kanina yung bagyo sa labas. Sa ating nararanasan, higit yung bagyo sa loob. Concerned si God sa bagyo sa loob mo kasi yung bagyo sa labas, in control si Lord doon. Kayang-kaya niyang patigilin yan. Pero yung bagyong nagaganap sa loob ng buhay mo, ikaw may choice. Binigay sa iyo ni Lord ang choice. Kung kailangan mo ng tulong niya, ito ang salita ng Diyos. Kailangan mo pa ng strength, empowerment, ayan ang banal na spirito. Ayan choice mo na lang. Surrender na lang ang kailangan mong ibigay. Surrender sa pagbabasa, surrender sa pag-obey. Meron kang tulong sa salita ng Diyos na magpapaalala lagi sa'yo na ito yung mga kailangan mong gawin. At i-empower na ng banal na spirito yung mga alalahanin mong salita ng Diyos. Yan may katulong ka na. Di ba? Para mapagtagumpayan ang bagyong nagaganap sa loob ng iyong pagkatao. Pero ayaw mo pa din ba? Kasi ginagawa ng kaaway, mag-focus tayo sa ating mga pang-pisikal. Ayan, no? Mas importante ang pang-pisikal para maging katanggap-tanggap ka sa society kapag ikaw ay maputi. Pag makapal ang kilay, pag ma-LV ang mga dalang bags, no? Pag branded ang suot mo, ganun yung training ni Satan sa ating mga isipan, sa ating mga pinapanood, no? Na-attract tayo masyado sa panlabas. No, pero hindi naman po yan magtatagal. Ayan, ilang taong ka lang mabubuhay sa mundong ito, 100 years. Sige na, ibigay na natin 100 years. Gusto mo, 120, bigay mo pa. 150, bigay mo pa. Pero after niya, kapatid, saan ka pupulutin? Saan pupulutin lahat ng mga ginastos mong yan? Mapapakinabangan mo ba yan for eternity? Wala din, no? So, ang ating personal na pagtanggap at application ng Word of God ay napakahalaga sa process ng transformation. If you want to experience the transforming power of the Bible as the Word of God, you should not just listen to it, but you must also apply. No? At yung process ng transformation na yon, pinag-aralan natin nung nakaraan, yung teaching, for reproof, for correction, for training, ito daw yung pakinabang natin. Ayaw naman natin yung mga pakinabang na to. Bakit? Kasi pag sinabing correction, ayoko niyan. Kasi correct na ako. Di ba? Mauna ka pang mag-correct, mag-check sa sarili mo. So, daanan ko lang, no, yung magagamit sa pagtuturo or teaching, no. Ang Biblia ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa Diyos, sa tao, sa relasyon natin sa Kanya. Ito yung nagtuturo sa atin ng mga katotohanan dapat nating paniwalaan. Pero madalas, pinaniniwalaan natin yung mga quotation sa labas na kung sino-sino lang ang mga nag-quote dahil sikat sila. Ano yung mga quotations na favorite nyo na quote, no, ng ibang mga sikat or patok sa'yo?
Ayan. I don't know about that, pero you see, the Bible has so many beautiful quotes that we can really post it on the Facebook in order for the people to be encouraged and knowing that it comes from God. Ayan, yung atin, pag yung mga idol natin ang nagsabi, di ba? Ngayon, ang mga artista nasa YouTube na. Inaalam natin kung anong laman ng rep. Ayan. Anong laman ng bag. Anong laman ng closet. Sino yung mga nanonood dyan? Ano, pag visit the closet of sino to, yung mga artistang favorite nyo, ay naka-tune in kayo, ay naalam nyo anong laman ng rep ng inyong paboritong artista, nililista nyo yung paboritong pabango, kasi yun din ang gusto nyong bilhin. Ay, naku po, di ba? Pero itong salita ng Diyos na mas malaki ang kapakinabangan sa atin, hindi natin inaalam anong laman nito. No? Ikalawa, ano yung benefit, pagsaway o reproof? Okay? Rebuking is to state that someone has done wrong with the implication that there is adequate proof of such wrongdoing. Sinasabi nito yung pagkakamali natin, no? Para itong salamin na ipinapakita sa atin, ang dumi sa mukha natin, no, ano yung mga kailangan mong burahin? O napasobra yung blush on mo, kapatid, napasobra yung lipstick mo, kapatid, kailangan, no, ito yung kinukorek yung ating spiritual aspect, no, na lalo pang mapaganda sa paningin ng Diyos. Gusto nating maging maganda ang ating paningin sa ating mga husbands, no, sa paningin ng mga tao na nakakita sa atin, lalo na gusto nating marinig na masabi ng Diyos na tayo ay may magandang pagtingin sa Panginoon. Di po ba? Ayan, yun. Kaya naman natin pina-follow ang ating mga kapwa, yung mga artistang favorite natin. Gusto nating maging kagaya nila, hindi po ba? No, ina-admire natin ang beauty ng kanila, ang beauty nila, ang skin nila, no? Ina-admire natin sila. So, the more that we admire God, the more that we would like to hear Him what He is saying. Mahalaga yung sasabihin ng Diyos higit sa sasabihin ng tao. Di po ba? Ano pa yung iba pa? Yung ikaapat na benefit maliban sa, yung una, di ba, correction, pangalawa, reproof, yung pagsaway, pangatlo, yung pagtutuwid, kasama na yon. Tapos pagsasanay sa katuwiran, ayan, training in righteousness, ano ba to? Di ba, pinag-usapan natin, yung pagsasanay ay may kinalaman sa pagpapalaki o pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kung paano ang ating ama ay matuwid, sinasanay din niya tayo upang, ayan, no? Pakinggan natin, no? Upang maging katulad niya tayo. Training is not easy, but we know that it is necessary. God uses the Bible to instruct us to go, no? Straight ahead. Sabi niya, ito yung sinasabi ng Biblia, no? Even when going gets tough, when the road gets rough, so the Bible is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ayan. So, itong lahat ng process ng transformation para magkaroon ng transforming power ang salita ng Diyos, kailangan po nating pagdaanan. No? Without process, there is no progress. Okay? Can you say that? Without process, there is no progress. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ay kinakailangan natin ng progress. But sa atin, gusto natin lagi ang shortcut. Ayan, uso kasi talaga ngayon mga instant. Ayan, instant money, instant papa, instant mama. Okay, no? Gusto natin mabilisan na mainipin na ang mundong ito. Pero no. Sa training in righteousness, for eternal benefits. Heaven ang pupuntahan nating kapatid eh. Hindi ka lang pupunta ng Baguio. Hindi ka lang pupunta ng Pangasinan. Hindi ka lang pupunta kung saan-saan. Heaven and eternity ang usapan dito. No? You're staying for good. At kapag ito, pagkatapos ng buhay na to, no going back. Yung destination mo cannot be changed. The Bible is sure, no? Sinasabi ng Biblia, it is appointed for man to die at once and to be judged at once. So, kung mahilig ka at gusto mo man bang sigurista ka
sa buhay, sa mundong ito, lalo ka dapat maging sigurista pagdating sa buhay na kahantungan mo after this life ends. So, anong ginagawa mo sa mga provision na binigay ng Lord sa'yo? No, yan yung, Amen. actually, yun yung part 1 pa lang. Yung part 2 natin, which is the goal of transformation, no? Yun po yung part 2 actually. Pero I believe marami sa atin ang hindi naka-join nung nakaraan. I don't know if you remember yung ating pinag-aralan nung nakaraan, pero this is very important kung bakit inulit ko. Bakit kailangan nating Amen. ulit-ulitin? Sabi ng Biblia, remind, remember. Remember, makikita natin sa Biblia yung word na yun, especially in the Old Testament times. Remember, remind your children, remind my people. Because ang tendency natin ay maging makakalimutin, lalo na sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Bakit? Because the devil and our own sinful nature focuses us on things that are very temporary in this world in order for us to oversee what is yet to come. And remember yung binasa natin sa verses 1 until 13, kung papaanong pasama ang mundong ito, kung hindi establish yung process na kung hindi natin pinagdadaanan yung proseso para sa progress natin, paglago natin sa salita ng Diyos, madadala po tayo. Madadala tayo sa paglala at pagsama ng mundong ito. No? So, eto, ayan, yung huling tanong natin, no, since it's 10:14 dito, mag-close tayo para itutuloy natin yung aralin natin sa susunod. Sino yung mga gusto pang makasama natin sa susunod para tayo ay po-proceed sa goal of transformation? Napakaganda po nun ito, ha? Amen. Napakaganda po nun. Goal of Okay? transformation. So, puro transformation yan. Transforming power of God. Ayan. Kailangan Amen. natin yan. Okay? So, ang tanong natin, mga tanong natin ngayon, sa ating napag-aralan. No, sa pagbabasa ng Biblia, hayaang mangusap ang Diyos sa iyo upang makita mo, no, ang mga bahagi ng buhay mo na kailangan ang pagbabago. Okay? At maaari mong gamitin yung mga natututunan mo para masunod mo ito, no? Okay, number 1, kung ito'y mapapakinabangan, no, yung salita ng Diyos sa pagtuturo, sagutin mo ito. Ano yung itinuturo nito sa akin sa mga katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanyang salita, sa tao, kay Kristo at sa kaligtasan? Sagutin mo yan ng sa sarili mo lang. No? Kung ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagsaway, ito yung sasagutin mo sa sarili mo. Anong kasalanan o pagkakamali sa pagkaunawa o gawain ko ang kailangang itama o ituwid? Okay? Kung naniniwala tayo na mapapakinabangan ang salita ng Diyos sa pagsaway, anong kasalanan o pagkakamali o gawain ang kailangang ituwid o itama? Pangatlo, kung mapapakinabangan sa pagtutuwid ang salita ng Diyos, anong sinasabi nito sa akin na dapat kong gawin upang matuwid ang aking isipan o mga ginagawang hindi naman nakakalugod sa Diyos? Kung ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagsasanay sa katuwiran, anong sinasabi nito upang maihanda ako sa mga darating na pagsubok o upang mapanghawakan ko tungo sa banal na pamumuhay? No? God shapes us through the Word. This shaping process begins when we were born again through the hearing of the Word. This shaping process continues as we submit ourselves to its teaching and correction. Kaya nga mapapakinabangan ang salita ng Diyos. At sa lahat ng ito, may layunin ang Diyos para sa atin at ginagamit niya ang kanyang salita para dito. Okay? And we are open now kung ano po ba yung mga nadala nyo, ano yung nabaon nyo patungkol sa ating study ngayon. Amen. Okay? So, God bless po.